Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Saang bahagi ng buhay mo ang gusto mong marinig na sabihin ni Jesus o ng Diyos, kapayapaan ang sumayo? Maalala ko nung ako po ay bata pa, noong 1970s, ang lugar namin ay ang gulo. Mga kapitbahay namin ay nag-aaway, naghahabulan ng taga, nagsasaksakan, at yung norte at timog na parte ng aming barangay ay nag-aaway. Nasa gitna kami. Kaya halos gabi-gabi ay may batuhan at pumupunta sa aming bubong, sa aming bahay, at nababasag ang aming mga bintana. At kami takot na takot. Ako lalo na takot ako noon dahil napakaliit ko pa. At ngunit sa tuwing ako ay natatakot, ako ay tinatawag ng aking tatay at sinasabi niya, tumahimik ka lang, kasama mo ako. Sa Ebanghelyo ngayon, ay makikita natin na noong namatay si Jesus, nagtipon-tipon yung mga alagad at sila ay natatakot. Hindi na alam kung anong gagawin. Lalo na nung pumasok si Jesus na hindi nagpaalam. Sa tingin nila siya ay multo. Kaya takot na takot sila lalo. Kaya sabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. At nung hindi pa sila nakontento, sabi niya, tingnan nyo ang sugat sa aking mga kamay at sa aking mga paa. Bilang patutuon niya na siya nga ay buhay. At hindi lang yon, nakikain pa siya sa kanila. Para lang ipakita na siya ay hindi multo, kasi ang multo hindi kumakain. Na siya ay buhay. Kaya dito ay makita natin na ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa tuwing nararamdaman natin ang kanyang presensya. Kung minsan nga kasi sa buhay ko rin, kung minsan meron din akong takot, kahit alam ko na ngang kasama ko ang Diyos. Pero dapat pala ay lagi nating isipin na pagdating ng mga pagsubok, mga problema o mga bagay na tayo ay may takot, isipin natin lagi na hindi tayo nag-iisa. Isipin mo lagi na kung meron kang pinagdadaanan ngayon, hindi ka mag-isa. Kaya mawawala yung takot mo dapat dahil kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid. Na tayo maniwala na hindi tayo mag-isa. Kaya dapat ang kapayapaan ay nasa atin. Kapag ang presensya ng Diyos ay naniniwala tayo na nasa atin, doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga pag sinabi ng tatay ko noon na magkaroon ka ng katahimikan o kapayapaan, kasama mo ako ay nagkakaroon ng kapayapaan. Nawawala yung takot ko. So ganun din tayo. Pag alam natin, nakasama natin ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. Ang problema ay laging nandyan. Kaya lang, mahaharap natin anumang pagsubok sa buhay nang may tapang, nang may lakas, nang may pag-asa, nang may kapayapaan, dahil hindi tayo mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos lagi. Kung tayo po ay na-bless sa ating reflection ngayon, ay ibahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. Araw-araw. Bunuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.